Bukod sa Metro Manila, nagpatupad na rin ng price freeze ang Department of Trade and Industry sa iba pang lugar na nagdeklara ng state of calamity. Si Pangulong Bongbong Marcos nag-ikot sa mga binahang lugar at may pinunang mga umano'y kakulangan. Saksi, si Ivan Mayrina. Nagpistula na namang dagat ang mga kalsada. Maraming residente ang natram. Pati ospital at iba pang establisimento pinasok ng tubig. Nalubog din ang mga sasakyan. Ang naranasang malawakang pagbaha, dulot ang walang humpay na ulan dahil sa habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Base sa tala ng Philippine National Police, 21 nasawi, 5 nawawala at 15 ang nasaktan. Nagpapatupad na rin ng price freeze ang DTI sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity. Sa briefing na ipinatawag kanina ng Pangulo, tila nakulangan siya sa mga impormasyong na ibibigay sa kanya ng Pag-asa. Pati sa ulat ng Office of Civil Defense, kaugnay ng lawak ng pinsala. This is only NCR. I need a nationwide report. Yes, sir. The typhoon didn't only hit NCR. Yes, sir. We'll coordinate with Pag-asa rin, sir, yung binigay nilang list kanina. Yes, sir. Okay, look, what I need to know, what we need for us to be able to decide what to do next, we have to understand what, kasi it's not very useful for me to hear that 164 requests for rescue were made. That means nothing. Where 130 of them were from one place. Doon tayo pumunta kagad. Paraan niya mas makita ang tindi at lawak ng pinsala, nag-ikot ang Pangulo sa ilan sa mga pinakanapuruhang lugar simula sa Valenzuela. Sa MacArthur Highway pa lang, bumungad na ang tindi ng pagbaha. Nakatutok pa rin po ang GMA Integrated News dito sa pag-ikot ng Pangulo sa Valenzuela City. Nandito tayo ngayon sa bahagi na mataas pa rin ang baha. Kaya nakasakay tayo sa matataas na mga truck ay dahil hindi kaya ng mga maliliit na sasakyan itong taas ang baha rito. Maraming residente nagtitiis na maglakad sa baha na mula tuhod hanggang hita. Sarado maraming mga negosyo ng pinsala. Ang bawat na daraanan, may dain ng tulong o hiling ng ayuda. Matapos ang briefing mula kay Mayor Wes Gatchalian, muling binagit ng Pangulo ang kakulangan sa paglalabas ng napapanahong impormasyon sa pagpapakawala ng tubig ng mga dam. Kahapon halimbawa, umapaw ang lamesa dam na dumadaloy sa Tulyahan River na maaaring nakadagdag sa pagbaha sa ilang bahagi ng Valenzuela. May witness tayo doon sa communication. Pag magpupukas ng dam, kung maaapaw yung dam, kailangan yung downstream communities, alam nila. And the LGUs. Mula sa Valenzuela, nadaanan din ng Pangulo ang Obando at Malabon, papunta sa Navotas kung saan matatagpuan ang tinuturong dahilan ng matinding pagbaha. Ang Navotas Navigation Gate na nasira kamakailan. Nauna rito, inatasan na niya ang MMDA at DPWH na magharap ng kahit pansamantalang paraan habang hindi patuloy na kukumpanya nasirang gate. I want to see what the damage is so that is there something that we can do? Buhusan natin ng sandbag or something, I don't know. Pero we have to get an engineer to look at it and to tell us what we can do so that hindi tuloy-tuloy ang pasok ng tubig. Mataas pa rin ang tubig eh. Umikot din ang Pangulo sa evacuation center sa Barangay Malanday pero hindi na siya bumaba dahil maging sa evacuation center mismo, mataas pa rin ang tubig. Libo-libong Pilipinong nananatili sa mga evacuation centers. Kabilang sa kanila, si Maria Teresa Ragul na isinilang kanyang baby girl dito sa evacuation center kahapon at ang ipinangalan sa sanggol, Karina. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Nakaalerto ang mga pampublikong ospital sa 4 na rehiyon sa bansa na napuruhan ng pananalasa ng bagyong Karina at habagat. Kabilang sa maigpit na binabantayan ng mga posibleng kaso ng leptospirosis kasunod ng malawakang pagbaha. Saksi, si Bernadette Reyes. Halos walang sinino ang mga pagbaha sa maraming lugar kahapon. Mula sa mga commuter, ayun na, may rescue. Kahit nga may sariling sasakyan. Tumuloy pa yung dalawang kotse na yan. At kahit nga nasa loob ng kanilang mga tahanan. Lalo namang no choice sa mga rescuer na sasaklolo sa mga stranded. Kahit malaki ang posibilidad na nakilangoy rin ng mga daga na maaaring may mga bakteryang nagdudulot ng sakit na leptospirosis. So yung daga, pag umihi o dumumi,
yung flood waters na merong ihi ng daga or dumi ng daga, may live na bacteria yon. Pag ikaw lumusong sa baha, swimming ka sa baha, may akong nasugat sa paa, nalunon mo yung tubig, or napisikan yung conjunctiva, yung mata, pwedeng pumasok yung bacteria sa iyong katawan. So magkakaroon ka ng infection. Ngayong humupa na ang baha dito sa kabaan ng Araneta Avenue sa Barangay Tatalon, Quezon City, tumambad naman ang tambak-tambak ng mga basura. Ayon sa Department of Health, habang dumadami ang basura, lumalak rin ang populasyon ng mga daga na maaaring pagmula ng sakit na leptospirosis. Kaya naman si Belen, pinagbawalan ng mga anak na maligo sa baha. Napakarumi talaga, tsaka ang daming mga basura na umaano. Hindi ko talaga sila pinalulusob. Pero paano ang tulad ni Arnel na kailangan daw mga lakal ng basura, minsan kahit sa baha? Natatakot din, kaya lang syempre, kailangan din kaysa naman dito tayo kakikilos, hindi rin tayo kakain. Payo ng Health Department sa mga lumusong sa baha, mag-obserba ng hanggang 2 linggo dahil hanggang ganito katagal ang incubation period o panahon bago lumabas ang sintomas ng lepto. May pagkakataon pa namang nami-misdiagnose ang sakit bilang simpleng trangkaso o hepatitis dahil sa lagnat o paninilaw ng balat, pero lepto na pala. Mainam na mapasuri yan agad para maresetahan agad ang antibiotic, lalo na kung may open wound. Kung hindi agad makainom, maaari mga ilangan na ng dialysis at umabot sa critical stage na mahihirapan ng gamutin. Titirahin itong mikrobyo ay yung iyong atay, kaya naninilaw, at yung iyong kidneys, kaya nagre-renal failure. Bukod sa lepto, madalas ding dumarami ang kaso ng dengue, kaya mahalagang sirain ng mga maaaring pamahayan ng mga lamok. Nakataas na ngayon sa Blue Alert ang mga ospital sa Metro Manila, Ilocos Region, Calabarzon at Central Luzon. Code Blue, that means andyan yung mga personnel, may command system na nakapwesto. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. May water service interruption ng Manila Water sa ilang lugar na kanilang sineserbisyohan sa Metro Manila at Rizal. Kabilang po dyan ang ilang barangay sa Rodriguez, Rizal na pansamantalang nawalan ng tubig dahil sa emergency line meter declogging. Simula po yan alas 10 ngayong gabi hanggang alas 4 na umaga bukas. May isinasagawa rin pagkukumpuni sa Balara Treatment Plant kaya pansamantalang humina o nawala ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City, San Juan, Pasig, Mandaluyong, Makati at Manila simula ngayong gabi hanggang alas 5 na umaga bukas. Papaikot ang Manila Water ng water tanker para magbigay ng tubig sa mga apektadong lugar. Problema sa iba't ibang lugar ang mga pinsalang iniwan ng paghagupit ng bagyong Karina at Habagat. Tulad sa isang paaralan sa Pangasinan na imbis paghandaan ng pasukan, pagsalbas sa mga binahang gamit ang pinagkakaabalahan. Saksi si CJ Turida ng GMA Regional TV. Halos tangayin ng malakas na hangin ang canopy na yan sa isang park kahapon sa Baguio City, Negros Occidental. Epekto pa rin ito ng bagyong Karina at Habagat. Dahil sa takot, napatakbo na lang ang mga sumisilong sa canopy. Halos 3 minuto ang tinagal ng paggalaw ng canopy. Wala naman naitalang sugatan sa insidente. Imbes na mag-abala sa paghahanda para sa pasukan ang mga guro ng Anolid Elementary School sa Mangaldan, Pangasinan, sinasalba nila isa-isa ang mga gamit ng paaralan matapos pasukin ng baha ang mga classroom. Mga books, saka modules, saka gamit namin dito sa classroom. Kasi pag napasukan ng tubig itong room, siyempre pag nabasa, masasayang lang. Problema rin ng mga guro ang pagtulo ng ulan mula sa kisame. Kanselado rin ang Brigada Eskwela sa lugar dahil sa madalas na pag-uulan. Umapaw na rin ang Payas Creek na katabi lamang ng paaralan. Sa Nasugbu, Batangas, nagmistulang dagat ang 100 hektaryang palayan na yan. Ayon sa Provincial Agriculture Office, mahigit 36 na milyong piso ang halaga ng danyo sa agrikultura sa Batangas. Sira rin ang mga pananim gaya ng palay at mais. Palagi naman kami nakahanda sa ganito. Yung pamimigay namin ng mga planting material, seeds again. Ganun ulit yung magiging tulong namin sa kanila. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi.
Kinumpirma ng Office of the Vice President na bumiyahe abroad si Vice President Sara Duterte kasama ang kanyang pamilya. Tiyempo sa paghagupit ng bagyong Karina at ng habagat. Ayon sa ulat, lumipad pa Germany ang Vice Presidente, ang kanyang asawa, mga anak at ina kahapon na madaling araw. Sa isang pahayag, sinabi ng OVP na unfortunate o nakalulungkot na ang kanyang biyahe ay nataon kasabay ng bagyo. Dagdag ng OVP, personal trip ito ng Vice President kasama ang kanyang pamilya at may kaukulang permiso ang kanyang pag-alis. May travel authority ang biyahe ni Duterte base sa natanggap na dokumento mula sa Office of the President na may petsang July 9. Gayunpaman, laging handa ang Disaster Operations Center ng OVP na tumulong sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Ngayong araw, namahagi ang OVP ng pagkain sa mga disaster responders sa Barangay Manresa, Quezon City. May relief bags din para sa 300 pamilyang inilikas. Mahigit 200,000 taga-Cainta Rizal ang naapektuhan ng ulan at baha. Kabilang na ang 15 nasagip matapos may gumuhong pader. Saksi, si Emil Sumangit. Dito tayo. Ayan, dito tayo, yung walang basura. Ano ba yan? Creek na po yan, ayan, no? Doon pa sa kabila. Doon ba yung creek? Doon pa. Lagpas tao ang bahang daraanan bago marating ang lugar na ito na kung tawagay Tribu Community. Sakop ng Barangay San Isidro, Cainta Rizal. Pinasok ito ng Cainta Rescue kagabi para iligtas ang nasa 15 kataong kinabibilangan ng mga bata at matatanda na natrap. Makaraang bumigay ang isang pader sa lugar, dulot ng walang tigil daw ng mga pag-ulan. Isolated yung lugar, tapos nawala ng kuryente, nagpas tao yung tubig. Nakuha naman namin lahat, sumama naman lahat at dinala namin dito sa evacuation center. Tumigil na ang ulan kanina dito sa Cainta pero lubog pa rin ang halos lahat ng mga residential area na nasa kabaan ng Imelda Avenue. Sa gilid ng kalsada, ginawa munang parking lot ng mga sasakyang iniangat ng mga residenteng nakatira sa binabahang mga lugar. Sakay ng mga balsang gawa sa kaha ng mga lumang refrigerator na penetrate namin ang lubog ng mga komunidad. Dito namin nakita ang mga residenteng nagsipaglusong na sa baha. Makapamili lang ng pagkain at iba pang pangangailangan sa labasan. Bumili kami ng bigas, saka ulam-mula eh. Nakakatakot. Marami rin ang hindi makalabas at atrap sa kanilang mga bahay. Ang tubig sa mga estero, apaw pa rin hanggang kanina. Matagal umupa ngayon ng baha. Dati sandali lang eh. Ang Vista Verde dati sa Phase 1, dumaan kayo, wala. Ngayon meron na eh. Ano nakikita niyong dahilan, Kapitan? Dumami yung bahay. Then at the same time, pag nag-overflow yung creek, nagba-backflow sa amin. Sa tala ng lokal na pamahalaan ng Cainta, 85 to 90% o nasa higit 200,000 ng mga taga rito ang apektado ng bagyo. Kayo ho ba ay may naisalba pang gamit? Damit? O kahit konting pera ho? Pera wala. Wala akong pera eh. May mga pumping station daw silang pinagagana na ng higit 24 oras para mapababa ang baha. Sa lalong madaling panahon, sana lang daw, tumigil na rin ang ulan para bumaba na rin ang tubig sa floodway. Nakadepend yan doon sa Marikina River. Pag tumaas ang Marikina River, yan ang apektado. Yung kabilang problema ko, yung nasa Barangay San Isidro, yun naman yung nanggagaling sa higher slopes ng Rizal na sinasalo ng mga creeks ng villages na along Imelda Avenue. Sa datos ng Rizal Police, 3 na ang nasawi matapos makuryente. 6 naman ang sugatan sa landslide. 1 ang naitalang nawawala, habang ang mga nasa evacuation center nasa higit 12,300 families. Tiniyak ng Rizal Provincial Government, gusto ang relief goods para sa mga naapektuhan. Katuwang daw nila sa pag-atid ng konting tulong ang ilan sa mga nagkakawang gawa nating kababayan, tulad ng mag-partner sa negosyong kainan na sina Jessie at Kremi. Kahit binaharin, binuksan nila ang kanilang restaurant upang mamigay ng mga lutong pagkain sa mga naapektuhan ng baha. Katuwang nila, ang kanilang mga tauhan na kahit sarado ang kanilang restaurant ay tatanggap pa rin daw ng sweldo. Tinry po namin mag-give back naman to the community po. Masarap kasi sa pakiramdam pag namimigay. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyo, saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.